Natunayan ni Trae Young kung bakit siya ang kailangan ng Lakers na kunin. Pero bago yan, inaasahan naman ni JJ Redick na itong sila Anthony Davis at Dorian Finney-Smith ay maglalaro na sa magiging laban nila sa Los Angeles Clippers. Sa naging huling laro kasi ng Lakers laban sa Brooklyn Nets, ay wala itong si Dorian Finney-Smith dahil sa nanganak ang kanyang asawa. Habang itong si Anthony Davis ay pinagpahinga ng Lakers dahil sa kanyang injury na left plantar fasciitis. Pero kahit wala ang dalawang nasabing players ng Lakers ay nagawa pa rin nilang makasurvive sa Brooklyn Nets na isa nga lang ang naging kalamangan nila sa score na 102-101. Na kaya naman sinabi ni JJ Redick na ipagpapalagay nito na sana ay makalaro na ang kanyang dalawang players. Ay hindi kasi ito sigurado lalo na kay Anthony Davis. Sinabi kasi ni JJ Redick na noong pumunta daw itong si Davis sa kanyang pregame, ay nananakit daw ang kanyang paa kaya naman ay kinailangan ng Lakers na ingatan nila ang kondisyon ni Anthony Davis. Kaya ito ang dahilan kung bakit out ito sa naging laban nila sa Brooklyn Nets. Naasahan na nga daw na paminsan-minsan ay makakaligtaan ni Davis ang ilang mga laro ng Lakers. Lalo at ang injury na ito ay hindi basta-basta nawawala. Kaya para hindi magkaroon ng problema ang Lakers at mawala si Davis ng matagal ay kailangan nilang i-manage ang mga laro nito lalo na sa back-to-back games. Pero magkaganon pa man mga idol ay wala naman itong problema para sa nasabing big man. Basta nagpe-perform ito sa kanyang all-star level ay walang dapat ipag-alala ang Lakers. Na ngayong season nga ay nag-average ito ng 25 points, 11 rebounds at 3 assists per game. Habang masusubukan naman itong si Dorian Finney-Smith sa kanyang pagiging elite na 3-and-D player para sa Los Angeles Lakers. Makakatapat lang kasi nila bukas itong Los Angeles Clippers. Lalo at alam naman natin na naglalaro na itong si Kawhi Leonard. At ito nga ang magiging task ni DFS ang bantayan ang best player ng kalaban. Alam naman natin na ang nagbabantay dito dati ay maalinman kana LeBron James at Jared Vanderbilt. Kaya ito yung magandang makita bukas na matchup kung magagawa ba ni Dorian Finney-Smith na malimitahan or ma-lockdown ang isang Kawhi Leonard. Na bagamat nasa minutes restrictions pa nga ito sa kanilang kupunan. Pero alam naman natin ang kakayahan ng isang Kawhi Leonard lalo na kapag nagseryoso ito. Lalo at hindi biro ang magiging laban ng Lakers sa Clippers. Na alam naman natin na last season na nga lang ulit nanalo ang Lakers sa mga ito simula noong 2020 sa NBA bubble. Magandang basehan na rin kasi ito mga idol para makita ng Lakers kung kaya ba gampanan ni DFS ang kanyang role sa pagiging defender. Dahil ito ang inaasahan sa kanya ng Lakers pagdating ng playoffs lalo na sa mga contender team dito sa West. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa magiging matchup nila Kawhi Leonard at Dorian Finney-Smith? Samantalang Los Angeles Lakers si Trae Young talaga ang sagot para sa kanilang kupunan. Isipin nyo na lang mga idol na pinapangunahan ngayon ni Trae Young ang Atlanta Hawks dito sa East. Nasa ngayon ay nasa pang-anim sila sa standing na may record na 22 wins and 19 losses. At kanina nga lang ay pinangunahan ng 28 points, 4 rebounds at 11 assists ni Trae Young ang Atlanta Hawks para talunin ang defending champion. Nagawa pa nga ng Boston Celtics na ma-extend ang laro sa extra 5 minutes pero sa huli ay ang Atlanta Hawks pa rin ang nanalo. Kaya kung nagagawa ito ni Trae Young sa kanilang kupunan, ay walang duda na kaya din itong gawin ni Trae Young sa Los Angeles Lakers kasama nila LeBron James at Anthony Davis, na kapag nakuha nga ito ng Lakers ay panigurado daw na gaganda ang kanilang opensa. Madidagdagan daw kasi sila ng isang dynamic na playmaker. Bagay nga daw ito na kasama ni Anthony Davis dahil sa pagiging elite na pick and roll play nito. Isa pa ay magkakaroon din daw ng floor spacing ang Lakers dahil sa shooting ni Trae Young. Kaya naman ay advantage ito sa katulad nila LeBron at Davis na malimit na nag-ooperate sa paint. Na si Trae Young daw talaga ang kailangan ng Lakers kahit nakuha nila ang mga players na sila Dorian Finney-Smith at Shake Milton. At para makuha ng Lakers si Trae Young kinakailangan nilang ibigay ang mahahalaga din nilang pyesa. Katulad na lang nila Rui Hachimura, Jared Vanderbilt, Gabe Vincent, Dalton Knecht at ang 2029 first round pick. Kaya kapag nangyari ang trade na ito ay walang duda na possible na manalo ang Los Angeles Lakers ng NBA title ngayong taon. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito kay Trae Young sa Lakers?